Ngayon, punta na tayo dito sa pinakamahalagang aspeto ng ating live stream, mga tol. Ito na kasi, ang pinakamaganda rito eh. Since siya ang nagsimula ng akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat siya ang magpatunay. Tayo naman, hindi natin siya aakusahan kung hindi gagamitin lamang natin yung mga previous statement niya at tayo'y magtatanong sa kanya. Pakinggan po ninyo ang naging argumento nila sa isa't isa rito sa pagitan nitong si Christian Esguerra at saka itong si Attorney Briones. Ilang taon na po ang nakakalipas. Good argument. Well, fact that these three justices are good. That is a factual argument. What makes that a factual argument? Does it have any direct relation to the case? You know, no justice will impose the penalty that Justice Carpio is asking. So that is an argument that you can raise before the COMELEC. Kasi alam mo, Christian, you know what the alleged crime is? It is just like a jaywalking eh. It is just like a traffic violation. He So is you making file a income mountain tax like out a of a molehill. Oh attorney. yes, kasi alam mo, ang problema sa'yo, carried away ka na eh. No, I'm Diba? not carried away. I'm just asking the questions that need to be asked. You know, as I said, you know who was the president when these people made this judgment of a fine? President Fidel Ramos, the ally of Cory Aquino. So again, When he what was does it have to do with convicted the by- decision of the Court of Appeals? When he was convicted, because this is persecution eh, Christian eh. When he was convicted by the RTC, by Benny Ulep, the president was Ramos. When he was charged, the president was Cory Aquino. Did you know that? I think I know that. Definitely. But anyway, we don't have much time anymore. Pinutol niya na. Ha? Pero ang pinupunto dyan ni Christian Esguerra, ang failure daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabayad ng tamang buwis. Ha? And itong panahon na to, alam ko ABS-CBN pa siya rito. Nakita ko sa post ni Coach Jarrett, salamat kay Christian Esguerra, na pagkakaisa niya ngayon lahat. Ako hindi ako mahilig mag-share ng mga post ng ibang mga content creator actually. Pero lahat ngayon ng nakita kong related kay Christian Esguerra, sineshare natin ngayon sa ating profile. No? Mayroong post si Coach Jarrett tungkol diyan kay Christian Esguerra. Nasaan na ba banda yun? Eto. Sabi ni Coach Jarrett, so, sinipa pala si Esguerra sa ABS-CBN tapos sinisi ang political climate kaya siya sinisante. Di kaya masyado ka lang bastos at mayabang Christian Esguerra? Di bale, nagagamit mo naman yung kunyaring facts first mo para kumita sa YouTube. Tawag mo sa amin noon mga trolls. Ang ending, ikaw ang naging troll. Ayan. Balik tayo sa pagbabayad ng tamang buwis. Si Christian Esguerra ang nagre-raise niyan. Which is good. Good yan. No? Wala dapat Pilipino ang hindi nagko-comply sa ating obligation ng pagbabayad ng tamang buwis. Bakit? Simpleng tanong na lamang kahit hindi natin alam ang batas, may AI na ngayon. Magtanong tayo kay ChatGPT. Anong probisyon sa batas kung hindi ka nagbabayad ng tamang buwis? Sa Pilipinas, nasa National Internal Revenue Code or NIRC as amended ang mga pangunahing probisyon kapag hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pinakamahalagang distinction ay kung nagkamali, underpaid, o sinadyang umiwas sa buwis. Ha? Section 24.8 o 248, Civil Penalties. Kapag hindi nakapag-file o hindi nabayaran ng buo ang tax na dapat bayaran, maaaring magkaroon ng surcharge bukod pa sa mismong deficiency tax at interest. Sa ilalim ng ease of paying taxes rules, may special reduced rate na 10% surcharge para sa qualified micro at small taxpayers sa ilang violations.
kapag willful neglect o false fraudulent return, maaaring umabot sa 50% charge. Dalawa yan. No? Kapag hindi nakapag-file o kaya kapag willful neglect. Guilty ako sa una. Eto, nagpapakatotoo ako sa inyo mga tol kasi hinahamon ko si Christian Esguerra. Guilty ako sa una. Hindi, nagpa-register ako 2022 July, no? Randy Nabayra Vlogger, Certificate of Registration ko sa BIR ay ito. Hinahamon kita, Christian Esguerra. Ikaw ang nagpasimula na questionin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa income tax. Certificate of Registration ko ito. Hindi ko na lalagyan dyan dahil hindi ko naman kailangan i-display. Wala naman ako sa labas. Kwarto po namin ito ni Mrs. Ginawa kong studio din. At ito po yung mismong Certificate of Registration ko na ipinail ko noong July 27, 2022. Ang kinikita ko ng mga panahong ito, maliit pa. No? Hindi pa ganun ka-significant. Exempted pa ako sa threshold, 250,000 pesos a year. Dali lamang. At nagalaw ko yung camera eh. Ayusin ko lamang muna itong camera natin. Pasensya na, ang tagal ng live stream natin ngayon. Nandito pa lang tayo sa pinaka-main topic na natin. O nandito na tayo sa pinaka-main topic na natin. No? Certificate of Registration. Nakalagay dyan, Randy Nabayra Vlogger. Hindi ko ipapakita na malapit. Baka makuha ng mga basher ko yung mahalagang impormasyon eh. Randy Nabayra Vlogger. Nakalagay po dito, other information, technology and computer service activities, line of business, Vlogger. Registration date, July 27, 2022. At para makita nyo kung gaano kalehitimo si Randy Nabayra bilang vlogger na nagbabayad ng tamang buwis, makikita nyo sa ating screen yung QR code ko. I-scan nyo lamang yan sa pamamagitan ng telepono nyo at makikita nyo ang verification na ako'y nagkukomply religiously, faithfully sa ating pagbabayad ng buwis. At sabi ko nga sa inyo, guilty ako doon sa una. Kasi inuna ko muna yung mga problema ko. Dami kong pagkakautang eh. No? Inuna ko muna. Alam ko naman na hindi ko tatakasan ang problema ko sa BIR. Kaya yung 2023, hindi ako nakapagbayad. 2024, hindi ako nakapagbayad. 2025, hindi ako nakapagbayad. Pero pinaayos ko na lahat yan. Yung 2023, ito yung ebidensya na ako po'y nagbayad. Pakita ko po sa inyo. Ang ebidensya noong 2023 na ako po'y nagbayad na. Huwag niyong tutularan si Top 1 sapagkat mapapasama kayo ang laki ng penalty. Ang binayad ko in total, ang nakikita nyo lamang na figure dito ay 42,000. Pero merong January, merong first quarter, merong second quarter, merong third quarter, merong fourth quarter, yung 2023. Kasi ito ay annual po ito. A total of 72,000 pesos ang binayad ko sa BIR noong 2023. Last month ko lang yan inayos. Inaayos na rin yung 2024 at 2025. Pero sa 2026, wala po akong default. Papakita ko sa inyo later yan. No? Magkano ang penalty? Nasa mahigit 25,000 pesos ang naging penalty ko. Kaya, Christian Esguerra, ang tanong ko, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Kung nagbabayad ka, saludo ako sa iyo. Pero kung yung income mo sa YouTube at Facebook, hindi mo binabayaran ng tama, magkakaroon ka rin ng penalty. Kasi, depende yan eh. Kung ikaw ba ay hindi lamang nakapag-file o kung willful neglect or false fraudulent return. Meaning, kumita ka, for example, ng 1 million pesos sa bangko, sa YouTube mo, napunta sa bangko. Tapos, dinaya mo. Dineclare mo lang 500,000 pesos, ibang usapan yon. May pagkakakulong na yon. Basahin po natin ito. Section 254, Attempt to evade or defeat tax. Ito ang mas seryosong tax evasion provision. Applicable kapag may willfully o sinasadyang gumawa ng paraan upang takasan o talunin ang pagbabayad ng buwis. May criminal liability bukod sa pagbabayad ng tax at penalties. Section 255,
failure to file return, supply correct and accurate information, pay tax, etc. Sakop nito ang taong required magbayad, mag-file, magbigay ng tamang impormasyon, ngunit willfully fails na gawin iyon. Maaari rin itong humantong sa criminal liability at hindi tayo exempted dyan, mga content creator. Kasama tayong lahat dyan, mga content creator. Sa simpleng tanong lamang kay ChatGPT, sasagutin tayo ni ChatGPT na ang isang content creator dapat nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Medyo mahaba yung na-post ko na. Pero itanong na lamang natin another question kay ChatGPT. Napapagod ako magsalita kaya kausapin natin ang co-host ko na si ChatGPT. ChatGPT, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin sa iyo. Kumusta? Anong balita? Pakipaliwanag mo nga sa amin na ang isang content creator dito sa Pilipinas ay kung kinakailangan ba o dapat magbayad ng tamang buwis na naaayon po sa National Internal Revenue Code of the Philippines? Sandali lang, i-check ko lang. Oo, sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng Pilipinas, kung kumikita ka bilang content creator, obligado kang magparehistro sa BIR, mag-file ng tamang tax returns, at magbayad ng buwis ayon sa kinita mo. Kung hindi magkukumply, may mga penalty at posibleng legal na pananagutan. Ibig sabihin, pareho ang tuntunin para sa lahat. Kung may kita, may buwis na dapat bayaran ayon sa batas. Pakipaliwanag mo sa amin yung mga umiiral na batas na dapat sundin ng isang content creator sa pagbabayad ng tamang buwis. Sige, isang saglit. Ang pagunahing batas dito ay ang National Internal Revenue Code o NIRC. Ilang mahahalagang seksyon, Section 23, Taxability ng mga mamamayan, Section 24, Income Tax ng mga individual, at Section 23, Pagpaparehistro sa BIR. Kung hindi susunod sa mga probisyong ito, may penalties at posibleng criminal liability. Kaya pareho lang ang prinsipyo para sa lahat ng kumikita, magparehistro, mag-file ng tama at magbayad ng tamang buwis ayon sa batas. Narinig ninyo mga tol? Narinig ninyo? Parehas lang ang prinsipyo. Mag-file ng tama, magbayad ng tamang buwis ayon sa batas. Ngayon, tinatanong natin si Christian Esguerra, simula nung inisyu niya yan kay Pangulong Bongbong Marcos, ang nirespond niya sa atin, ibinlock niya ako sa Facebook. Hindi ko na siya matag, malamang hindi niya na nakikita ang mga post natin. At yung mga supporter niya, pinagtatanggol siya. Sinasabi ng mga supporter niya na siya daw po ay nagbabayad ng tamang buwis. Kaya alamin natin kung talaga bang nagbabayad ng tamang buwis si Christian Esguerra. May nag-send po sa atin, salamat kay Tol DJ Byron Music and Topic TV, paki-subscribe niyo po siya at mamaya topic niya rin ito. Ito daw po yung naging vlog ni Christian Esguerra kagabi. No? At dito, ewan ko kung ano yung sinabi niya, pero according kay Tol DJ, indirectly sinasabi niya daw na nagbabayad ng tamang buwis itong si Christian Esguerra. O sige, tingnan natin. Saludo ako sa iyo kung ikaw ay nagbabayad ng tamang buwis, Christian Esguerra. Sinabi ko rin na tanga yung Pangulo. Siguro naging ano lang, may malutong yung pagkakasabi ko. Huwag mo na kaming i-gaslight, Christian Esguerra. Hindi malutong ang pagkakasabi mo. Maliwanag na sinabi mo talagang tanga si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng budget insertion. Panggagaslight pa yan eh. Hindi yan ang hangad namin sa iyo. Kung talagang gusto mong tigilan ka ng mga kapwa ko PBBM supporter, lalong-lalo na ako, aminin mo na nagkamali ka. O kaya kung hindi ka nagkamali, patunayan mo. Ang liwaliwanag, ito yung sinasabi mo. Yan natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Sabi ko lang kahapon ulit-ulit ka naman sinasabi ito Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Di ba? Anak ng teteng na yan.
ang liwaliwanag, sinigundahan mo pa. No? Hindi ka naniniwala. Eh kung napuntuhan mo lang, nadiinan mo lang, dapat di mo na inulit. Meron ka pang confirmation sa huling bahagi eh. Anong tawag mo dito? Incompetence or complicity? Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. O, di ba? Tapos igagaslight mo ang publiko sa pamamagitan ng mga sinasabi mo dito? Sinabi ko rin na tanga yung Pangulo. Siguro naging ano lang, may malutong yung pagkakasabi ko. Pero di ba ito na yung punto ko dati, kung naalala nyo. Ang sinasabi ko, kung kayong Pangulo, explain ko lang po sa inyo, no, para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Total budget season ngayon eh. Alam niyo po yung budget season sa Pilipinas, yung budget season, okay? Sinabita po yung National Expenditure Program na executive dyan po sa House of Representatives. So binubusisi na po yan. Okay? So, ang power of the purse nasa Kongreso. Pero kung nakita niyo yan, di ba, meron dyan President's message, budget message. Ang tawag po sa budget ng Pilipinas, the President's budget. Dahil siya naglalatag ng mga priorities kung saan dadalhin yan. Okay? Now, ano ba yung biggest scandal na meron tayo ngayon? Flood control, hindi po ba? At mismo si President Marcos yung yung nagpaputok niyan, quote-unquote. At we gave him the proper credit for that dahil hindi ginawa ng ibang presidente, di ba? Tulad na binabanggit ko before, he took the bull by the horns. And he deserves credit for that. Binabanggit ko yan, di ba? Tsaka doon sa iba nakakaalala. Nak ng teteng, bumabait ka bigla sa pagsasalita mo. Ang linaw pa ng tawag mo kay Pangulong Bongbong Marcos, si President Marcos. No? Tapos ibibigay mo ngayon yung credit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? Bait-baitan? Christian Esguerra? Hindi ganyan ang kailangan namin sa'yo. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Pasensya na kayo mga tol, malakas talaga ako magsalita. Pero kung maglalaban kami sa debate ni Christian Esguerra, hindi nyo mapapakinggan na ganito ang tono ni Top 1. Pinagtanggol ko yan, di ba, nung nagpakalat itong sinahari Roque ng yung bangag video, na pagkakita mo, alam mo namang AI generated eh. Sabi ko, sobrang siraulo nito mga DDS na ito. No? Sipin yung magpapakalat ng ganito. So, pag gano'n, nagdi-discuss ako ng ganyan, yung isip ng iba, kunwari, pinagtanggol mo yung si Marcos, sasabihin, ano ka, anti-Duterte ka. O pag binanatan mo si Marcos, pro-Sara Duterte ka. May mga nagpapadala sa akin yung sinasabi, si Esguerra, na pala, closet na Sara Duterte supporter. Excuse me, pwede nyo siguro tingnan yung yung content ng mga nilalabas natin dito sa Pax First para makita nyo kung gaano ka laughable yung ganong portrayal. Pero again, going back dito sa national budget. Sa sistema natin ng pamahalaan, yung presidente napakalakas. Kaya kita nyo, di ba? Kahit sinong presidente, yung partido niya, yun yung nagiging dominant eh. Miski nung tumakbo siya, hindi yung dominant party. Kasi, napakadali niyang hawakan yung mga miyembro ng House of Representatives in particular. Yung Senado, okay din, pero hindi ganun kadali kumpara sa House of Representatives dahil yung Senado is elected by a national constituency. 24 senators siya, kaya ang kasabihan dyan, 24 separate republics or separate Malacanang. And yung mga argument na sinasabi, teka, ang hirap naman pasunurin basta-basta ng isang senador kung mas marami pa yung boto na ako. Yun nga ang punto dito. Bakit hindi mo yan sinasabi? Christian Esguerra. Lalong-lalo na sa panahon ni Aquino. Tuloy tayo sa pakikinig sa kanya. Ang inaantay ko kasi dito mga tol, yung kasagutan kung ito bang si Christian Esguerra nagbabayad ng tamang buwis ng naaayon sa kinikita niya sa social media. No question. Yung kinikita niya sa University of Santo Tomas, dahil ako'y teacher din, automatic withheld ang tax natin doon. Walang problema doon. Religiously, nagbabayad tayo ng tamang buwis doon. Pero dito sa social media, ang tanong, nagbabayad ka ba, Christian Esguerra? Sabi ni Tol DJ Byron, nabanggit daw dito indirectly, kaya pakinggan natin patuloy. Kuha niya doon sa nakaupong presidente. Which to me is not exactly true dahil nga iba naman yung mga posisyon na tinakbuhan. Pero be that as it may, hindi ganun kadali na kontrole na nakaupong presidente yung Senado. So, bakit ko po in-explain sa inyo to? No? Kasi nga masyadong nagiging pasadsad yung diskurso natin dito kung sino-sino mga Poncio Pilato na mga vlogger yung kung ano ng mga komentaryo pinagsasabi. Yan Maraming nabubuyo, no? Maraming nabubuyo.
nakikita tayo mga coordinated Di ba? Vlogger daw. Vlogger. Marami kasing umaatake sa kanya ngayon na mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos at pinangunahan ko yun. Ha? Orchestrated, perhaps, nung malaman na nila. Pero, Christian Esguerra, for your information, wala akong sino mang vlogger na sinabihan dito. In fact, nag-iisa lang akong lumalaban ngayon dito kapag ang pinag-uusapan tax. Pasensya na kayo mga tol. Walang ibang vlogger dito na makakapag-raise ng ganitong issue kay Christian Esguerra maliban kay Top 1. At yun ngayon ang ini-issue ko sa iyo, Christian Esguerra. Ikaw ang nagsimula, tatapusin namin ito. Ha? Tinawag mong tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, and way back before, sinasabi mong nag-fail to file income tax si Pangulong Bongbong Marcos at ngayon ibabalik ko sa iyo yan. Ha? Si Top 1 lang ang gumagawa nito. Tingnan ninyo, walang sino mang vlogger ngayon ang nagre-raise ng tax issue kay Christian Esguerra. Ako lang yon. Ha? Ako lang yon. Ako lang, Christian Esguerra. Ngayon, balik tayo dito. online attacks. At may mga iba na papaniwala mga totoong tao, and that to me is very unfortunate, no? So dito, yung presidente, napakalakas. Ngayon, pag-uusapan natin dati dito. Anak ko ng teteng, di mo naman pala sinagot no? Online tax, ano yung narinig ko? Ulitin nga natin yon mga tol. Ulitin nga natin ito. So natin dito kung sino-sino mga Poncio Pilato na mga vlogger yung kung ano ng mga komentaryong pinagsasabi. At maraming nabubuyo, no? Maraming nabubuyo. Nakikita tayo mga coordinated online attacks. At may mga iba na papaniwala mga totoong tao, and that to me is very unfortunate, no? So dito, yung presidente, napakalakas. Ngayon, pag-uusapan natin dati dito, yung mga tao na napalusutan, yung budget natin, sang katutak yung mga insertion. At ito ngayon lumalabas, di ba? Kung saan-saan dinala. Di ba? Ang tindi ng pagbaha over the past couple of days. Kaya mapapaisip ka, magkano yung ginastos natin for flood control across administrations? And I think ito yung nilista ni Senator Panfilo Lacson. Na alam natin for a fact, no? Hindi tumatanggap yan ng pork barrel ever since when he joined the Senate. So, diba, sa pagtatanong, sa pag-iisip, logic, no? Bakit sa tindi ng budget sa laki ng budget natin para sa flood control, bakit ang tindi pa rin ang pagbaha dito? So, ibig sabihin, hindi na pupunta sa dapat puntahan yan. Siguro nagiging substandard at worse, nagiging ghost yung mga projects. At nakita natin yan, di ba? Nung nagsimula yung investigasyon, na hanggang ngayon, inihintay pa natin kung sino mga big fish. Ang point ko dito, ganito, no? Sino ba talaga big fish na gusto nyong mangyari? Anak ng teteng talaga. O gusto nyo lang tumbukin na ang big fish si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba big fish itong mga nakakulong ngayon? Ang teteng na yan. Sa karagatan, Christian Esguerra. Ha? Nag-iisa lang ba ang big fish? Ang daming mga balyena. Isda ba ang balyena? Ang daming mga malalaking tuna. Di ba? Pagka nakahuli ka ng malalaking tuna, big fish yun, di ba? O dito sa mga tubig tabang, ang daming malalaking tilapia, ang daming malalaking hito, malalaking dalag. Mga big fish yun, mga yon. Nasaan? Hindi ko mawari kayo kung bakit nyo pinagpipilitan na walang big fish. Bakit kayo nagtatanong na nasaan ang big fish? Yan na nga, nakakulong na yung iba. Dapat, ang maging argumento ninyo, dapat madagdagan ng mga big fish. Baka mapaniwala mo pa kami. Ang bait-bait mo ngayon dito, papaliwa-paliwanag ka. Pero, hindi ko pa tol naririnig kung nagbabayad ba tamang buwis ito. Given na malakas yung presidente sa sistema ng ating pamahalaan, president's budget nga yan hindi ba mapapatanong lang kayo kahit papano? Bakit siya napalusutan? First time ba niyang madinig, malaman? Anak ng teteng talaga. O sige, gagamitin natin ulit patuloy yung vlog ni Attorney Rene Bueno. Ayoko na sanang tapusin no? O si Attorney Rene Bueno. Kasi binablogger mo lang kami. O ito, ituloy natin yung vlog ni Attorney Rene Bueno. Habang pinagbidiskusyonan pa ang pondo ng ating pamahalaan.
Alam niyo po, assistant professor, mas nakakagulat at mas nakakatakot siguro kung ang Pangulo ay nagma-micromanage, no? Pati ang bawat singit ng higit 300 na mambabatas habang nagpapatakbo ng buong bansa. Hindi po iyan pamamahala, no? Paranoia yon. Ngayon, punta tayo doon sa veto power, no? Hindi ito yung veto na pinapahid sa kilikili. Veto power, ang kapangyarihan makakita ng lahat. Yan, may veto power ang presidente, no? Ayon po sa Article 6, Section 27, Paragraph 2 ng Saligang Batas, may tinatak. Baka dito may masabi ka pa, Christian Esguerra. Hindi vlogger lang ito si Attorney Rene Bueno. Isang seasoned lawyer ito. Magaling na abogado ito. Vlogger pinagsasasabi mo. Ito, makinig ka. Tinuturuan ka na rito, Christian Esguerra. Tawag na item veto power ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pwede niyang ibito ang partikular na linya o pondo sa General Appropriations Act o kung tawagin nga natin ay SAGAA. Okay? General Appropriations Act. Pwede niyang ibito ang partikular na linya o pondo sa General Appropriations Act. Okay, may isang kaso dyan na kung saan ito po ay piniliwanag ng ating Korte Suprema. Ipinaliwanag po ito sa kasong Gonzales versus Macaray kung paano ginagamit ang line item veto. Pero para mabito ang isang probisyon, kailangang dumaan muna ito sa review ng iba't ibang ahensya, tulad ng Department of Budget and Management. Kung yung insertion ay nakatago, pinalitan sa Bicameral Conference Committee sa hating gabi, habang tayong lahat ay naghihilig, hindi na natutulog, o binaon sa ilalim ng mga technical na termino. Kasi pinalalabas nitong si Christian Esguerra, hindi daw siya naniniwala na overnight lang nagising si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon lang niya nalaman. Ng teteng, makinig ka rito kay Attorney Rene Bueno. Balikan na natin itong mga pahayag dito ni Christian Esguerra. Na ganun pala yung ginagawa dun sa budget niya mismo, ng mismo mga kaalyado niya sa Kongreso. Hindi ba legitimate at tanong yun? Kahit sino pa nakaupo dyan Kung si Leni Robredo ba yan, si Manny Pacquiao yan, si Isko Moreno. Tinanong mo ba yan nung panahon ni Aquino? Nung merong DAP at PDAP? Ibabalik ko sa inyo ulit yung kasabihan, what is good for the goose is good for the gander. Ng teteng na yan, palibasa si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ngayon? Baliwala lang sa iyo yung PDAP-DAP noon? Parehas lang yun. Budget insertion din yun. Tatanong natin yan Dahil sa sistema na yun, napakalakas ng isang presidente para mapalusutan. Hindi po ba? Sino yung cabinet secretary na humahawak ng budget? Anyway, magagaslight lang tayo dito mga tol. Wala naman palang pagdirektang pag-amin. Ngayon, hinahamon natin si Christian Esguerra. No? Total, nagmamalinis ka at kine-question mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa income tax. Ikaw, Christian Esguerra, hinahamon kita in particular kung ikaw ba'y nagbabayad katulad ng pagbabayad ng tamang buwis ni Top 1 bilang isang content creator. Huwag nating pag-usapan, Christian Esguerra, dito at ng mga supporter mo yung pagbabayad mo ng tax bilang journalist. Given na yon. Kasi kung employed ka, withheld ang tax mo. Kung ikaw naman ay professor, withheld ang tax mo. Ito, bilang content creator, usapan ito ng may katapatan. Masakit para sa isang content creator na magbitaw ng pera, di ba? Na hawak mo na, tapos bibitawan mo pa papunta sa gobyerno, tapos mapupunta lang sa mga balasubas sa gobyerno. Yet, obligation natin yun bilang Pilipino No? Hindi ko lang yan sinasabi dahil
ikaw ang nagre-raise ng issue ng income tax kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi, sinasabi ko yon para finally, tayo bilang mga Pilipino, umunlad ng lahat, no? Mahilig tayong mag-call out sa gobyerno, mahilig tayong magsalita sa gobyerno, kaya dapat simulan natin sa ating mga sarili. Kung tayo'y pumupuna ng korupsyon sa ating gobyerno, siguraduhin natin sa ating sarili na tayo'y hindi korap. Kapag ka ikaw, pribadong individual, katulad mo, Christian Esguerra, at katulad ni Tapuan, obligasyon pa rin nating magbayad ng tamang buwis kung tayo'y kumikita sa anumang kaparaan ng legal na kinikitaan natin. Katulad ni Tapuan, nagbebenta ka ng t-shirt. Malakas ka magbenta ng t-shirt. Ang tanong ko sa iyo, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng buwis para sa kinikita mo sa t-shirt mo? Maaring ma-exempt ka dyan kasi 250,000 ang threshold. Kaya hindi na natin pag-uusapan pa yon. Ganon din naman si Tapuan. Exempted na rin doon. Nagbebenta rin ako ng t-shirt pero maliit lang na halaga kaya exempted na ako sa tax dyan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung kita natin sa social media, Christian Esguerra. Kaya mo bang ipakita kung talagang ikaw ay matapat sa iyong mga manunood ang mga ganito na ebidensya? Resibo ang hinahanap namin, Christian Esguerra. Kaya mo bang ipakita sa taong bayan at sa mga manonood mo at sabihin sa kanila na ikaw ay matapat na nagbabayad ng tamang buwis ayon sa iyong kinikita sa YouTube? Kasi ito ang binayad ni Tapuan. Kahapon, ang aga-aga kong binayad sa accountant yung halagang ito pero kahapon lang nila na-file. Okay lang, walang problema. Pero ito, yan ang resibo. Christian Esguerra. Di hamak na mas malaki ang kinikita mo kay Tapuan. Di hamak na mas malaki. Milyon-milyon ang views mo. I believe, kumikita ka ng milyones sa isang buwan. Ako hindi kumikita ng milyones sa isang buwan. Pero nagbayad ako mula April hanggang June ng halagang 118,000 pesos para sa income tax ko second quarter. Idagdag pa natin dyan ang 30,000 pesos para sa percentage tax ko sa second quarter. Kaya mo bang ipakita ito, Christian Esguerra? Binablogger-blogger mo lang kami. Ikaw, journalist ka, pero tandaan mo, criminologist ako. Criminologist ako. May board examination ang profesyon namin. Top 1 ako sa board exam. Professor ka, teacher lang ako. Hinahamon kita sa isang debate tungkol sa akusasyon mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong usapin sa tax, hindi ito dapat pinagdedebatihan. Sana nagagawa mo ng may katapatan ang pagbabayad ng tamang buwis, Christian Esguerra. Isang katanungan na napakadaling sagutin kung ikaw ay nagbabayad ng tamang buwis. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Christian Esguerra, lagi ko itong sinasabi sa programa ko. Kung ano ang tama at dapat doon tayo, hindi dapat lip service. Keep safe, see you always mga tol. Bye for now.